niyo po, madaling gumawa ng tama kapag, alam mo, may nakakakita. In fact, mga honest nga empleyado, pag alam na may CCTV, mas madaling maging mabait kapag may audience. Ako nga, pag pastor, pagka nagpipreach kapag linggo, alam mo yon, mas madaling sumunod kapag may supervisor. Pero ang tunay na karakter po, lumalabas yan at natetest yan pag walang nakatingin. And that is integrity. Integrity means pareho ang buhay mo, whether may takatingin o wala. Hindi ka doble kara. Hindi nag-iiba yung values mo. Depende kung sino kasama mo o kung may mapapakinabangan ba ako dito. Kaya kung gusto natin ng mapayapang buhay, okay, yung tahimik, ibig sabihin wala kang kinakatakutan, wala kailangang maraming sombrerong isuot pagkaharap ko ito, ang dami mong kalidad. Mamuhay po tayo na may integridad. Ang sabi po sa Kawikaan 10:9, may kapayapaan ang taong namumuhay ng matuwid. Ngunit ang masama ang pamumuhay ay malalantad. Ako po, i-expose daw po, no? May peace ang taong walang tinatago. Hindi niya kailangan tandaan kung kanino ba siya nagsinungaling, ano ba sinabi ko sa tao na to. Hindi siya laging takot na baka may mga booking, baka mabuksan yung libro ng taga-BIR, naku, ano ba mabubuksan nila. Malinis ang konsensya mo dahil pinili natin gawin yung tama. Pero aminin natin, ano mga kabrad, minsan tempting kasi yung shortcut. Pwedeng mandaya lang, kahit konti lang. Patungan mo lang ng konti yung resibo, yung padding na tinatawag. Pwedeng itago ng konti lang naman yung pagkakamali. Pwedeng gamitin yung petty cash, barya-barya lang naman yan sa pansariling kapakanan. Pwede magsabi ng half-truth para hindi mapaya. Minsan, alam niyo po, maliit lang sa tingin natin, pero yung maliliit na kompromiso na ganyan, yan ang unti-unting sumisira sa ating karakter. Tandaan nyo, lumubog ang Titanic sa maliit na butas lang. Integrity is choosing what is right even when it costs you. Kaya po, habang tayo'y patapos dito at magdarasal na, minsan, may mawawala sa iyo kapag naging honest ka. Baka mawala oportunidad, mawala approval, mawala yung advantage ko, pero tandaan, mas mahalaga ang malinis na pangalan kaysa mabilis na maling pakinabang. Okay, malinis na pangalan kaysa yung mabilisan at maling pakinabang. Higit sa lahat, okay, kahit walang taong nakakakita, nakikita tayo ng Diyos. So tanong, pareho bang sinasabi ko sa ginagalaw ko, sa ginagawa ko? Tama ba ako kahit alam mo yun, tapat ba ako kahit wala nakatingin at wala nakakaalam? May compromise ba kung kailangang itama kahit maliit pa lang? Tandaan natin, Kawikaan 10:9, may kapayapaan ang taong namumuhay ng matuwid. Ngunit ang masama ang pamumuhay ay malalantad. Tayo manalangin, Panginoon, sa ginaganap pong hearing, Lord God, ngayon sa impeachment at sa marami pang mga kasong dinidinig na aming mga respetadong judges. Lord, dinadalangin namin na ang mga mali at magkaroon, Lord, ng kapayapaan ng mga taong tama at nagsasalita ng matuwid. Panginoon, sa lahat ng arena, Lord, ng buhay namin, may mga oportunidad kami, Lord God, na mamuhay ng baliktad o mali at baluktot. Pero Lord, tulungan mo kaming mamuhay na matuwid upang kami magkaroon ng kapayapaan sa araw-araw sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.